kayo na ang hatian is 20% sa iyo at saka 80% doon sa may-ari ng music. Mga Lodi, good afternoon. Kagaling ko lang ng MOA, so nakuha ko na yung binabakuha ng amo ko. So pauwi na tayo ng Oliva. Medyo maraming tao sa mall ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Siya nga pala mga lods, may gusto lang akong i-share sa inyo kasi na-experience ko sa FB ko, kaya gusto kong i-share sa inyo para maiwasan nyo rin. Kasi ang nangyari, kung ano kasi yung video na ina-upload ko sa Facebook, yun din yung ina-upload ko sa YouTube. So napansin nyo yung mga recently upload ko is hindi na ako naglagay ng background music, kasi alam nyo ba kung ano nangyari? Ganito. So ang ginawa ko kasi, pag kay Meta Facebook i-upload mo doon, okay lang na kumuha ka ng music, pero kinakailangan doon ka kukuha sa sound, Meta Sound Live, library ba yun? So nag-download ako ng mga music doon. Nung una okay naman, di ko lang alam kung nung mga pangatlong ko, nung upload ko is nakakatanggap ako ng message na galing kay kay Facebook. Pero yung sound collection na galing kay Facebook, hindi naman ako nagkakaroon ng problema kay YouTube. So wala akong nagiging copyright doon sa mga background na nilagay ko. So okay lang, wala tayong problema kay YouTube. Dito lang kay Meta. So hindi ko alam kung nahaluan ko ba siya ng, baka doon sa mga ko guys, yung di ba may yung ginagamit ng mga vlogger na yung mga meme, parang ganon. Hindi ko alam, baka doon ang galing. So nagkaroon ako ng copyright. So may option naman doon kung i-accept mo tapos mag-share revenue kayo. Kaso ang problema lang guys, ikaw yung gumawa ng video, ikaw yung nagpakahirap ng video na gumawa. So ang mapupunta lang na revenue sa iyo is 20%. Tapos doon sa may-ari ng music is 80%. So wala na akong magawa kasi kaysa naman i-delete ko. So inaccept ko yung ni Facebook na share revenue. Pero syempre lugi ka dahil ikaw yung gumawa ng video. So kaya ang may advice ko na lang sa inyo is mas maigi pa yata na
kung kinakailangan na wag na kayo maglagay siguro ng background music. Pero kung gusto nyo maglagay ng background music is kailangan make it sure na doon kayo kukuha kay kay Meta Sound Library. Yun ang guys, kasi na-experience ko yun eh. Kumbaga siyempre sa'yo yung video, tapos mas malaki pa yung revenue nung may-ari nung so para maiwasan yung ganong sitwasyon at pagkakataon, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo maglagay o hindi na maglagay. Pero kung sa tingin nyo is ninanarrate nyo naman yung vlog nyo, pero hindi na siguro kinakailangan, kasi nagsasalita na kayo doon sa vlog nyo, so hindi na siguro kinakailangan na maglagay pa kayo ng background music. Sa bagay, kasi pag wala nga namang ka sound tapos yung nagwa-vlog is boring katulad ko, di ba? Joke lang. Siyempre parang hindi ka kaganahan manood ng video. So at least kung may music, medyo pakinggan mo na lang yung music, hindi na yung nagsasalita dun sa Pero yun lang ang ko guys, yun lang masasabi ko, na sayang kasi yung revenue na sana is mapupunta pa sa inyo lahat, na 100% mapupunta sa inyo yung revenue dahil sa kapiranggot na background music na nilagay nyo, is nahatian pa kayo, mas malaki pa yung napunta doon sa may-ari ng music. So yun lang guys, share ko lang sa inyo yung naging experience ko, para nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo maglagay or hindi. Pero para maging aware kayo na ang hatian is 20% sa iyo at saka 80% doon sa may-ari ng music. Kaya kung nagsasalita naman kayo sa vlog nyo, suggest ko na lang sa inyo, huwag na kayong maglagay ng background music para wala na kayong kahati guys. Yun lang po. Maraming salamat, at maraming salamat sa ibinigay nyong time sa panonood ng aking video.